Noong 1977, isang pampasaherong eroplano ng Germany ang hinijack ng isang teroristang grupo kasabay ang demand na pakawalan ang 11 sa kanilang mga pinuno na nakakulong sa Germany. Kahit anong taktika at negosasyon na ang ginawa ng mga German authorities, patuloy na nakikipagmatigasa ng mga kolokoy hanggang sa umabot na ng ilang araw at ilang bansa ang kinahinatnan ng hinijack na eroplano. Kaya sa puntong ito, inatasan na ng German government ang kanilang best of the best na unit pagdating sa counter-terrorism, ang GSG-9 Commandos, upang tapusin na ang kasamaan ng mga hijackers. At ang mga sumunod na tagpo ay naging isa sa pinakaangas at nakakabilib na hijacking rescue operations sa kasaysayan. Mr. Goodbye! Dahil sa kabi-kabilang mga magugulo at violenteng rally na nagaganap sa loob ng Germany noong 1970s, napilitan ng kanilang gobyerno na maglungsad ng malakihang manhunt operations laban sa mga taong nasa likod ng malawakang sigalot na ito at 11 na katao ang nasa kote ng mga otoridad. Matapos ang kanilang investigasyon, napag-alaman na sila ay mga leader ng tinaguriang Baader Meinhof Gang o mas kilala sa tawag na Red Army Faction. Matapos ang pagkakakulong ng kanilang mga leader, nanumpa ang bawat miyembro ng naturang militanteng grupo na gagante sa gobyerno ng Germany. Dinukot nila ang ilang mga opisyal ng gobyerno at ang direktor ng Mercedes-Benz Corporation sa Germany noon na si Hans Martin Schleyer at nagdemand na pakawalan ang 11 nilang leaders na hinuli kapalit ni Hans. Ngunit matapos ang 5 linggo ng pang-hostage kay Hans at hindi pa rin na-release ang kanilang mga leaders, nauubos na ang pasensya ng mga militante. Sa isip-isip nila, kailangan nila ng mas malakihang kilos upang seryosohin sila ng German government. At dito nila naisip na humingi ng tulong sa kaalyado nilang terrorist group na Popular Front for the Liberation of Palestine o PFLP. October 13, 1977, alas 11 in punto, 86 na mga pasahero at 5 crew members ng Lufthansa Flight 181 ay masayang sumampa sa kanilang eroplano. Mula Palma de Mallorca, isang isla sa coastal area ng Spain, nakatakda sanang lumapag ang naturang commercial airplane sa Frankfurt, Germany. Habang mapayapang siniserve ng cabin crew ang tanghalian ng mga pasahero sa himpapawid, 4 na katao ang makikitang tila aligaga sa kanilang upuan at panay ang tingin sa kanilang kapaligiran. Bagamat may suspitsya na ang ilan sa mga pasahero ng Flight 181, inakala nilang mga first-timers lamang ang mga yon at sadyang excited lang sa kanilang unang experience sa paglipad sa eroplano. Ngunit matapos ang 45 minutes, ang inaakala ng lahat na isang mapayapang paglipad ay napalitan ng isa sa pinakadelikadong tagpo sa kanilang buhay. Ang inaakala nilang mga first-timers sa eroplano ay sabay-sabay na nagsitayo at sinipa ang mga tray na naglalaman ng mga pagkain at inumin sa center aisle ng eroplano. Ilang sandali pa, binunot nila ang kanilang mga baril at pampasabog at tinutok sa mga pasaherong gulat na gulat at takot na takot sa bilis ng mga pangyayari. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang 86 na pasahero at 5 crew members ng Flight 181 ay natagpuan ang kanilang sarili sa gitna ng isang malakihang hijacking incident sa kamay ng isa sa pinakadelikado at violenteng terrorist group sa mundo, ang PFLP. Matapos na in-announce ang pag-hijack, agad na nagtungo ang isa sa kanila sa cockpit upang ipasailalim rin sa kanilang kontrol ang mga piloto ng Flight 181 na sina Captain Jürgen Schumann at co-pilot Jürgen Viator. Pinwersang inilabas ang co-pilot na si Viator mula sa cockpit at dito niya na-realize na mayroon pang 3 kasamahan ang naturang hijacker, isang babae at 3 lalaki. Matapos na ipagsiksika ng mga hijackers ang mga pasahero at crew sa isang bahagi ng eroplano, ang hijacker na pumwersa sa co-pilot ay bumalik sa cockpit upang gamitin ang radyo. Sa puntong ito, nagpakilala siya bilang si Captain Martyr Mahmoud, leader ng unit na ng hijack sa Flight 181. Ayon sa kanya, ang kanilang pang-hijack ng eroplano ay isinagawa upang himukin ng German government na i-release ang 11 na RAF leaders kasama na ang 2 Palestinians mula sa pagkakakulong. At sa oras na narinig ng mga pasahero ang announcement na ito, na-realize nila na sila ay magiging mga pato lamang sa laro ng notorious na terrorist group. Habang balot na balot ng tensyon at takot ang Flight 181, wala namang sinayang na panahon ng gobyerno ng Germany. Matapos na matanggap ni German Minister Wisniewski ang impormasyon na kasalukuyang hinahijack ang Flight 181 na purong Germans ang sakay,
Agad niyang inassemble ang kanyang pinaka-the best na counter-terrorism unit na GSG-9. Ang GSG-9 ay isang elite na unit ng German Police na walang ibang misyon kundi labanan ang mga militante at teroristang grupo na maghahasik ng lagim sa bansa at sa mga mamamayan nito. Dahil sa pagiging sensitibo ng kanilang mga misyon, hindi nilalabas ang pagkakakilanlan ng mga miyembro ng GSG-9 Commandos. At dahil isa na itong malawakang operasyon, hinati ng minister ang grupo habang ang kalahati ay tinutunton ang kinaroroonan ng na-hostage na direktor ng Mercedes-Benz sa Germany na si Hans. Ang kalahati naman ay tutugon upang bumuo ng assault team kontra sa pinagsanib na puwersa ng RAF at PFLP. Kahit na walang sapat na impormasyon ang naturang unit sa kung sino-sino ang mga hijackers at ilan ang nasa loob nito, wala silang sinayang na panahon at agad na kumilos para sa kanilang misyon. Imbis na gumamit ng military aircraft, isang commercial Boeing 707 ang kanilang ginamit para sa naturang operasyon. Ayon sa GSG-9, napagdesisyonan nilang gumamit ng isang commercial aircraft upang hindi magkaroon ng suspetsya at hinala ang mga hijackers sa oras na buntutan nila ang Flight 181. Ayon naman sa intelligence officer ng GSG-9 na si Joachim Humer, ang tanging alam lang nila sa Flight 181 ay kung ilan ang pasahero at crew at kung saan ito nakatakdang lalapag. Sa madaling sabi, sasabak ng bulag at bingi ang GSG-9 sa matinding labanan. Bagamat nakatakdang lumapag ang eroplano sa Frankfurt, pinwersa ng leader na si Mahmoud ang kapitan na mag-emergency landing sa Rome, Italy para mag-refuel. Sa kanilang paglapag, niradyo ni Mahmoud ang control tower ng Rome. Dito naging mas demanding ang kanilang mga kagustuhan. Bukod sa pagpapalaya ng kanilang mga kasamahan, humingi na rin ng karagdagang $15 million ang mga kolokoy bilang ransom. Ayon sa kanya, kung ibibigay daw ng Germany ang kanyang mga kagustuhan, ibabalik nila ang mga pasahero at crew members ng Flight 181, maging ang bihag nilang si Hans ng ligtas. Hindi kumibo ang Rome kay Mahmoud. Ang tangi nilang ginawa ay inirelay ang impormasyong ito sa GSG-9 na nagpauna ng nag-brief sa Rome tungkol sa naturang sitwasyon. Ayon na rin sa request ng German government, sinubukan ng Rome Airport na pigilan ang pag-take off ng Flight 181 sa kanilang paliparan. Ngunit matapos na mag-refuel, agad-agad na kumaripas ng lipad ang eroplano. Walang magawa ang GSG-9 kundi humabol at buntutan ang mga terorista dahil 2 hours behind ng kanilang sinasakyang Boeing 707. Sa loob ng eroplano ng mga GSG-9 commandos, pinag-aaralan nila ang blueprint ng Flight 181 kung saan naroon ang mga terorista. Ang Flight 181 ay isang standard Boeing 737 na mayroong center aisle at 6 na exits. At ayon na rin sa air traffic control ng Rome, patungong Middle East ang naturang eroplano. Sa mga oras na ito, nasa critical level na ang fuel ng Flight 181. Ang orihinal na plano sana ng mga terorista ay mag-landing sa Beirut, ngunit hindi sila pinayagan ng bansa na umentrada sa kanilang airspace. Sinubukan rin ng mga teroristang pumasok sa Baghdad, Kuwait at Damascus. Ngunit tinanggihan sila ng mga yon dahil na rin sa magandang pakiusap ng German government sa mga naturang bansa. Bagamat magandang balita ito para sa German authorities, kabaliktaran naman ito para sa mga taong lulan ng Flight 181. 6 minutes na lang ang natitira bago tuluyang maubusan ng gasolina ang eroplano. Matapos ang kanilang paglalakbay ng mahigit 3,200 kilometers, kailangan nilang magdesisyon na mabilis. Sa puntong ito, kahit na mariing tinanggihan ng Bahrain ang kanilang pagpasok, nilakas loob na lamang ng pilotong si Captain Schumann na ilanding ang eroplano kaysa tuluyang mag-crash dala ng kawalan ng fuel. Sa kanilang paglanding, agad na pinaligiran sila ng mga sundalo mula Bahrain. Niradyo ni Mahmoud na kung di sila aatras, bubutasan niya sa ulo si Captain Schumann. Dahil ayaw ng Bahrain na madawit sa international crisis, nirefuel nila ang eroplano at sinabihang lumabas na kaagad ng kanilang bansa. Matapos ang ilang oras, nakareceive ang GSG-9 ng report na nasa Dubai ang Flight 181 bandang 5:51 AM. Unti-unti nang nauubos ang pagkain, inumin at iba pang supply ng mga pasahero at crew sa loob. Niradyo muli ni Mahmoud ang control tower at personal na inadres sa Defense Minister ng Dubai noon na si Sheikh Mohammed na kung hindi maibibigay ang kanyang demand sa October 16, papasabugin nila ang naturang eroplano. Matapos ang ilang sandali, dumating na rin sa Dubai ang GSG-9. Dito, linano nila ng maigi kung paano isasagawa ang assault ng walang madadamay na sibilyan. 2 British SAS din ang dumating upang mag-assist sa sitwasyon. Sa puntong ito, pinayagan ni Mahmoud na mag-request si Captain Schumann ng tubig, pagkain at supplies para sa mga pasahero ng Flight 181.
At sa oras na binuksan ni Mahmoud ang pinto ng eroplano upang kunin ang mga supplies na kanyang nirequest, dito unang nakakuha ang media, military at buong mundo ng unang mga litrato ng mga terorista. Matapos ang masusing pagsasaliksik, na-identify nila ang totoong pagkakakilanlan ni Mahmoud. Ang kanyang tunay na pangalan ay Zuhair Yusuf Akachi, 23 years old, isang Palestinian terrorist. Ilang oras matapos na makuha ang supplies, na-realize ni Mahmoud na nailagay niya sa alanganin ng kanyang plano sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang muka. Dahil dito, matapos na makapag-refuel ang eroplano sa Dubai, dahil sa pananakot na papatayin niya ang piloto, agad na umalis ang Flight 181. Pinilit ni Mahmoud na maglanding ang eroplano sa Southern Yemen, ngunit tinanggihan muli sila ng Aden Airport. Hinarangan nila ng mga tangke at military vehicles ang kanilang mga runways, ngunit dala ng kawalan ng sapat na fuel ang eroplanong muli. Pinilit ng piloto na ilanding ang eroplano sa gilid ng runway. Bagamat delikado, wala na silang ibang options. Dahil sa lakas ng impact, malubhang na damage ang eroplano. Inutusan ni Mahmoud si Schumann upang tingnan ang pinsalang kanilang natamo. Ngunit matapos ang ilang sandali, naging paranoid si Mahmoud at pinagbuntungan ng galit ang co-pilot na si Viator. Ayon sa kanya, papatay daw siya ng 5 pasahero sa kada minuto na wala si Schumann. Sa kabutihang palad, agad na nakabalik si Schumann, ngunit dala ng malubhang galit at pagkadismaya ni Mahmoud, dito nangyari ang unang casualty ng hijacking na ito. Binaril ni Mahmoud ang kapitan dahil upang bumulagta ang piloto on the spot na gusto lamang isalba ang lahat ng kanyang pasahero. Sa mga oras na ito, napilitan ng mag-take over ang co-pilot na si Viator. Matapos na muling makapag-refuel sa Aden, agad silang nagtungo sa huli nilang destinasyon, ang Mogadishu sa Somalia. October 17, 6:34 ng umaga, itinapon ni Mahmoud ang katawan ng patay na kapitan sa tarmac ng Mogadishu. Nang matanggap ng GSG-9 ang impormasyong ito, na-realize ng GSG-9 na hindi nagagana ang anumang negosasyon para sa mga terorista. Dagdag pa ng mga kolokoy, kung hindi raw masusunod ang kanilang gusto, papasabugin nila ang eroplano pagpatak ng eksaktong alas 4 ng hapon. Nakahabol naman ang GSG-9 sa Mogadishu at sa kanilang paglapag, agad silang kumilos upang isagawa ang kanilang assault plan. Sa loob naman ng Flight 181, itinali ni Mahmoud ang lahat ng pasahero at crew members na naturang eroplano at binuhusan niya ng alak upang madali raw masunog ang mga tao sa loob. Ilang sandali pa, niradyo ng Minister ng Germany si Mahmoud upang sabihin na on the way na ang 11 RAF leaders at 2 Palestinians mula Cairo. Dahil dito, pumayag si Mahmoud na i-extend ang deadline kinabukasan, October 18, 2:30 ng umaga. Sa katotohanan, hindi naman talaga tumiklop ang German government sa kagustuhan ng mga terorista. Taktika lang nila ito upang makakuha ng sapat na oras para ilungsad ang Operation Feuer-Zober o sa English ay Operation Fire Magic. Sa oras ng pag-extend ng deadline, agad na binrief ni Sergeant Major Dieter Fox ang GSG-9 patungkol sa assault. Dahil mayroong 6 na emergency exits ang eroplano, hinati ang GSG-9 sa 6 na teams na may 5 miyembro. Agad naman pumuesto ang mga snipers upang magbigay ng real-time information patungkol sa aktibidad ng mga hijackers sa loob ng eroplano at upang kalabitin ang gatilyo sa oras na kailangan. Tumulong rin ang mga Somali soldiers sa GSG-9. Sila ang nag-set up ng diversionary tactic na pampasabog na sa hindi kalayuan. Marahan na in-approach ng GSG-9 commandos ang eroplano mula sa puwitan nito upang manggaling sa blind spot at hindi matunugan ng hijackers ang kanilang plano. Eksaktong 2 a.m., nakapwesto na ang buong puwersa ng GSG-9 sa paligid ng Flight 181. Tahimik rin nilang kinakabit ang mga pampasabog sa bawat entrada ng eroplano. Para sa mga miyembro nito, kailangang maunahan nila ang mga kolokoy sa loob na walang madadamay na pasahero. Lahat ng kanilang training at paghahanda ay masusubukan sa ilang sandali lamang. Eksaktong 2:07 a.m., binigyan sila ng go signal ng kanilang gobyerno. Unang sumabog ang isang truck na sinet up ng Somali soldiers na may layong 60 meters lamang mula sa Flight 181. Matapos ang diversionary tactic na ito, pinasabog ng GSG-9 ang bawat entrada ng naturang eroplano. Gamit ang mga portable na hagdanan, agad-agad silang pumasok sa loob at nagbato ng flashbang upang magulat ang mga teroristang nasa loob. 2:12 a.m., eksaktong 5 minuto matapos ang unang pagsabog, 4 na putok ng baril lang ang narinig mula sa GSG-9 at tuluyan nilang natapos at nasugpo ang nangyayaring hijacking incident na tumagal ng halos 5 araw. Pulido at asintado, bawat kalabit ng gatilyo, sapol ang target.
Ngunit hindi pa tapos ang kanilang misyon. Matapos na bumulagta ang mga terorista, agad-agad nilang sinafety ang lahat ng mga pasahero ng Flight 181 sa takot na baka may mga pampasabog na maaaring ma-activate anumang oras. Matapos na ma-secure ang lahat ng mga pasahero at crew members ng Flight 181, iniradyo ng isang GSG-9 commando ang Springtime, ang code para sa mission accomplished ng naturang unit. 3 sa 4 na terorista, kasama na ang mastermind na si Mahmoud ang nasawi, habang ang nag-iisang babae sa grupo ay malubhang sugatan at kritikal ang kondisyon. Nang malaman ng RAF leader sa kulungan ang kinahinatnan ng kanilang plano, karamihan sa kanila ang winakasan ng sariling buhay sa loob ng piitan dahil sa kawalan ng pag-asa, dala ng epic fail nilang mission. October 18, 1977, ligtas na nakabalik ng Germany ang lahat ng sakay ng Flight 181. Binigyan rin ng Cross of Valor ang lahat ng kasali sa Operation Fire Magic para sa kanilang matapang na pagresponde sa crisis. Ngunit para sa direktor ng Mercedes-Benz na si Hans na naunang na hostage, sa kasamaang palad, hindi na siya naabutang buhay sa isang abandonadong kotse sa Cologne, Germany. Bilang simbolo ng kanilang pasasalamat at pakikipag-ugnayan, binigyan ng Germany ang Somalia ng multi-million-dollar loans upang mag-assist sa bansa para sa kanilang pangingisda, agrikultura at iba pang mga pangunahing sektor. Ang hijacking na ito ay naging paksa ng maraming documentaries at pelikula na pinamagatang Mogadishu na pinagbidahan ng mga sikat na German at Arabic na artista na pinalabas noong 2008. Ang insidente ring ito ang nagpasikat sa reputasyon ng GSG-9 bilang isang elite at maaasahang anti-terrorist forces. Kung nag-enjoy ka sa video na ito, i-share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Huwag kalimutang panoorin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.